Ang hitsura ng Maximilian ginawa ang mga mukha ng lahat ng mga miyembro ng Griffith sa conference room ay malungkot. Maximilian, paano ka nakarating dito? Hindi mo ba alam kung saan ito? Kumuha ng impyerno mula rito ngayon. Agad na itinuturo ni Franklin sa Maximilian at sumigaw ng galit. Ang piraso ng tae na walang hindi kwalipikado na nasa Griffith Company. Kahit na mas kwalipikado na nasa kwartong ito. Paano siya, ang wimp, pumasok dito? Hindi ba ito isang kahihiyan? Oo, dapat niyang hayaang sumang-ayon si Victoria. Siya ay talagang nakakakuha ng Victoria sa problema. Ang gayong hanggal na tao. Gaano siya manggaha sa paligid dito? Para sa ilang sandali, ang mga kamag-anak ni Griffith pati na rin ang mga senior executive ng kumpanya ay nakakahanap ng kasalanan sa Maximilian sa conference room at ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak at paghamak. Bakit ka nandito? Si Victoria ay medyo panic sa sandaling ito, ngunit siya ay mas galit kaysa sana. Maximilian ay hindi dapat dumating. Gayunpaman, siya ay nagsusuot ng isang magiliw na ngiti habang siya ay lumakad patungo sa Victoria. Hindi lang siya binigyan ng 4 na taon. Nananatili sa tabi niya. Kahit na si Victoria ay malupit sa kanya at nagalit sa kanya, ang Maximilian ay hindi seryoso. Sapagkat si Victoria ay kanyang asawa, na siyang kanyang nakaraan at hinaharap. Siya ay nagmana ng sekta ng dragon at bigyan ng Victoria ng isang buhay na kasaganaan. Ang Maximilian ay sumulong at tumayo sa tabi ni Victoria, sinasabing sineseryoso, Victoria, ipinangako sa kanya ang pakikipagtulungan. Ito ay magiging iyo. Ang pagtingin sa mga tinitukoy na mata ni Maximilian, si Victoria ay isang kawalan ng ulirat para sa isang sandali. Nadama niya na tila ang Maximilian ay talagang nagbago at ang tunay na cracker. Ano ang sinabi mo? Maximilian, ano ang ginagawa sa tingin mo ang lugar na ito ay? Ito ang Griffith Company. Hindi ka maaaring magblabber sa tungkol dito. Kumuha ng impyerno mula rito. Sinabi ni Franklin na angrily. Ang Maximilian ay hindi kailanman nagkaroon ng lugar sa pamilya Griffith. Gaano siya nang ahas dumating sa kumpanya at sabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Lolo, tingnan ang Maximilian. Siya ay darating upang makialam sa mga gawain ng aming Griffith Company. Si Iris ay nagsusuot din ng malamig na mukha sa sandaling ito at gusto niyang patayin ang mukha ni Samuel at tumingin siya Maximilian na may malaking displeasure tulad ng sinabi niya sa isang malamig na tinig, lumabas. Bilang omen sa labas ng kanilang pamilya, na nagpahirap sa Griffith sa HCT ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng Griffith Company. Ano ang kanyang intensyon? Gusto mong i-encroach ang mga asset ng Griffiths gayunman, hindi pinansin ni Maximilian si Samuel, ngunit tinitingnan niya si Victoria ng seryoso, na hinahawakan ang kanyang masarap na kamay at sinasabing, tiwala sa akin. Ang kanyang mga salita na ginawa ni Victoria ay may isang salpok, ipinangako ko sa iyo. Sinasabi iyan, lumingon siya at tinitigan si Franklin na may mapagmataas at malamig na mata. Franklin, hindi mo lang gusto na palayasin ako mula sa Yunsheng Pharmaceutical. Mabuti, ipinapangako ko sa iyo. Kung hindi ko makuha ang pakikipagtulungan ng Graham Group, magbitiw ako. Victoria, isipin ito ng mabuti. Maaari itong maging tungkol sa iyong sariling pag-unlad, pati na rin ang pag-unlad ng aming Griffith sa susunod na mga taon. Sinabi ni Samuel, tumugon si Victoria sa determinasyon, ginawa ko ang desisyon. Pagdinig sa kanyang mga salita, isang malupit na sneer ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Franklin bilang sinabi niya, well Victoria, ipinangako mo at lahat ng naruroon ngayon ay maaaring magpatotoo para sa iyo. Pagkatapos ay huwag mag-back out. Tiyak na hindi. Ngunit kung kukuha ako ng pakikipagtulungan sa Graham Group, ano ang tungkol sa iyo, Franklin? Tanong ni Victoria bigla, na parang siya ay tiwala. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang sinabi iyon. Marahil ay ang lakas ng loob at pagtitiwala. Hanggat ikaw maaaring tumagal ng pakikipagtulungan sa Graham Group, hindi ako makikipagkompetensya sa iyo ang posisyon ng Vice President sa kumpanya, at dadalhin mo lang ito. Si Franklin ay tumawa ng walang bahala, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusap. Siya ay humingi ng buwan na dapat niyang gawin ang pakikipagtulungan ng Graham Group. Okay. Sumang-ayon si Victoria, pagkatapos ay humawak siya ng Maximilian at iniwan ang conference room ng direkta. Pagkatapos lamang na sila ay umalis na ang isang pinainit na talakayan ay sumabog sa silid. Talagang pinalaki ng Victoria ang kanyang lakas na kailangan niya ay resign ang oras na ito. Ito ay dahil sa Maximilian na nakakasagabal dito.
Napakagandang asawa niya. Siya ay isang Diyos lamang para walang nag-iisip na may kakayahan siya. Gusto kong makita kung paano niya matutulungan ang Victoria na makuha ang kontrata. Si Samuel ay nagsusuot ng malamig na mukha, at pagkatapos ay pinatumban niya ang tungkod sa kanyang kamay at sinabi, lahat ng karapatan, ang pulong ay tapos na. Ang Victoria at Maximilian ay umuwi. Si Laura, ang biyenan ng Maximilian, ay biglang nagmamadali at nagbigay sa kanya ng sampal, pagsabog sa kanya, bakit ka pumunta sa opisina ngayon? At kung paano manggahas mong maglakas loob na sumang-ayon sa isang taya na may Franklin. Tinutulak mo ang Victoria sa apoy. Maximilian froze at halos buksan lamang ang kanyang bibig upang ipaliwanag, nang patuloy ni Laura siya, lumabas ka. Maximilian. Tumingin si Victoria sa Maximilian, pinabayaan ang likod at pagbulong. Nanay, ano ang ginagawa mo? Ako ang sumang-ayon dito, at wala itong kinalaman sa Maximilian. Paano posible? Sa palagay mo ba ako ay bobo? Narinig ko ang lahat tungkol dito na siya ay nakaupo sa conference room at ginawa mong sabihin oo, at ngayon ikaw ay nagtatanggol sa kanya. Si Laura ay galit na siya ay nagalit sa kanya ng mga ngipin at gusto mo. Yuck! Isang lifelong walang kabuluhang crap. Nang iyong isip, paano mo sundin ang payo ng punk na iyon? Si Laura ay sinaway, pokang noo ni Victoria. Si Victoria ay malungkot din. Siya ay nagagalit sa sandaling iyon, at hinimok siya ni Maximilian na gawin ito, kaya nalaman niya na ito ay ganap na pagkatalo sa sarili. Paano ito maaaring ang Graham Group ay posibleng magtrabaho kasama si Griffith? Nanay, pakiiwan ako ng mag-isa ng 1 minuto. Si Victoria ay pumasok sa kwarto at sinaktan ang pinto. Si Laura ay nag-stomp sa kanyang paa sa galit. Glared sa Marquez na nagbabasa pa rin ng pahayagan sa sopa, sinampal niya, binabasa mo lang ang pahayagan sa buong araw. Ang aming anak na babae ay malapit ng ihagis sa kumpanya at ang aming pamilya ay magiging mahirap sa lalong madaling panahon. Si Marquez ay humimok at nagsabi, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay ay sa huli ay magbubukas sa kanilang sarili. Hayaan ang mga kabataan na manirahan ang kanilang sariling mga gawain. Bukod, hindi malamang na hindi mabubuhay ang aming anak na babae. Ano ang ginagawa mo tungkol sa? Pwede ba na hindi mo gusto ang family fortune ngayon? Nang marinig ito ni Laura, siya ay nababalisa at nagagalit, Marquez, kasal kami sa loob ng maraming taon at ang lahat ng mayroon kami ay ang maliit na bahay na may 3 silid lamang. Habang ang iyong matanda at mas bata ay nakatira sa mga vilya. Paano ka katulad ng wimp Maximilian, na hindi nakikipaglaban para sa anumang bagay? Talagang pieces ako. Matapos sabihin na, umakyat si Laura, at si Marquez ay dapat na ipagtanggol, pagkatapos ay sinabi niya, itigil mo ito. Mali ako, okay ba iyon? Pagkaraan ng ilang sandali, ang Maximilian ay lumakad sa kwarto na may hawak na tubig para sa paghuhugas ng mga paa. Sa pagtingin sa Victoria na nakahiga sa kama, sinabi niya ng mahina, Victoria, mayroon akong mainit na tubig para sa iyo. Tumayo si Victoria, na ang mga mata ay pula. Siya ay tumingin sa Maximilian, at sineseryoso, Maximilian, ikaw ay nagsinungaling sa akin ngayon sa conference room na may mga salitang iyon, hindi ba? Ano ang gagawin ng kapatid na babae kung wala akong trabaho? Ano ang tungkol sa iyong ina? Ang mga mata ni Victoria ay naipasok na may mga luha. Kinamumuhian niya ang sarili para sa paniniwala sa mga salita ni Maximilian, at ngayon, huli na sa pagsisisi. Pagdinig sa mga salitang iyon, ang pinakamainam na Ayman Amba. Ito ay naka-out na siya ay palaging naalala ang kanyang ina, at siya ay pa rin bilang uri ng dati. Ang kanyang ina, na palaging nasa mahinang kalusugan, ay gumugol ng maraming pera na ibinigay ng Griffiths. Ngayon, kasama ang kanyang ina na tumatakbo sa isang maliit na negosyo sa kanilang lumang bahay, ang Maximilian ay babalik sa bawat ilang araw upang bisitahin ang kanyang ina. Habang iniisip, tinulungan ni Maximilian ang Victoria na alisin ang kanyang mga sapatos at medyas, pinutol ang kanyang mga paa na tulad ng white jade, inilubog sila sa tubig, at sinabi ng mahina, Victoria, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Makukuha mo ang kontrata. Nang sabihin niya ito, ang isang walang kapantay na makapangyarihang aura ay lumabas sa kanya. Siya ay tumingin sa Victoria sineseryoso, novel drama wiping ang mga teardrops mula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Victoria, ito ang aking kasalanan na ginagawang marami kang nagdurusa sa nakaraan. Ngunit mangyaring maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin ito sa hinaharap, hindi na muli.
Ibibigay ko sa iyo, at kapatid na babae, isang maliwanag na hinaharap na ang lahat ay inggit. Sa oras na iyon, ang lahat sa HCT ay ipagmalaki at pinarangalan na ikaw ang aking asawa.